Love Serye TV. Great Obsession with a Billionaire. Tunghay na po natin ang ika-4 na bahagi. Bakit gusto niyong gawin yon, Dad? Nakakunot ang noong tanong ni Rex. May breast cancer si Belen. Ayun ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Amerika. Nagpapagamot siya roon. Pero paano kung nasa advanced stage na? Wala na rin magagawa ang pera niya para maisalba siya. Kapag nawala siya, maiiwan si Maya. Sa kanya mapupunta ang lahat ng maiiwang kayamanan ni Belen. At isa sa mga iyon ang corporation. Kapag napaibig mo siya, pwede nang mapunta sa akin ang pamamahala at kontrol ng buong kumpanya. Dad, tuluyan na siyang nawala ng ganang kumain. Do it for me, Rex. Alam kong gusto ka ni Maya, kaya madali mo siyang mapapaibig. Paibigin mo siya ng husto para mapunta sa atin ang kontrol ng food corporation. Matagal na dapat nangyari yon. Kung hindi nag-asawa si Hermano, ay siguradong sa akin niya iiwan ang pamamahala sa kumpanya. Ngayong mawawala na rin si Belen. Kailangan magkaroon ka ng kaugnayan sa tagapagmana niya. Pero Dad, I don't like Maya. Paano ko liligawan ng babaeng hindi na ako naka-attract? Gusto kong sabihin sa iyong pilitin mo yung sarili mo na magustuhan siya. Pero alam kong hindi ko pwedeng diktahan yung damdamin mo. Lalo na't alam ko kung anong weaknesses mo sa babae. Pero kailangan mong papaniwalain si Maya na attracted ka sa kanya at mahal mo siya para makuha natin ang gusto natin. No pain, no gain. Ayaw mo bang isang araw imapa sa iyo ang food corporation? Nagiging higanteng kumpanya na to, Rex. I can see it as another corporation in the making. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Rex habang matamang nakatitig sa ama. Hindi ako kasing ambisyoso nyo. Kung nag-aambisyon man ako ng mas mataas, I will aim for it in a rightful way. Hindi ako manluloko o magagamit ng ibang tao. Malakas na ipinokpok nito sa dining table ang hawak na kutsara. Damn you, Rex. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. I'm getting old. Ang kinabukasan mo yung iniisip ko. Mataas ang ambisyon ko para sa'yo. Gusto kong balang araw, makita ka sa pinakamataas na posisyon ng isang higanteng kumpanyang katulad ng Food Corporation. Nagmamaneho ng pinakamamahaling kotse. Tinitingala sa business world at dinodyos ng marami. Pero gusto niyong kunin ko yun sa pamamagitan ng paggamit kay Maya. Tinuturuan lang kitang maging tuso sa pakikipagsugal sa buhay. You know, I want the best for you, Rex. Huwag niyo na akong papaniwalain para sa akin ang gusto niyong mangyari. Alam ko namang obsession na ninyo ang mapunta sa inyo ang Escudero Food Corporation. Kaya masamang-masama ang loob niyo kay Tito Hermano na mag-asawa pa siya dahil sa asawa niya napunta ang ownership at pagiging presidente at CEO ng kumpanya. Gustong-gusto niyang sabihin. Parang hindi mo alam ang takbo ng buhay ngayon, Rex. People live because of money. Gamitin mo yung utak mo at gandang lalaki sa tamang paraan. Alin ang gugustuhin mo? Ang magka-girlfriend ka ng beauty queen pero wala kang pera? O ang magkaroon ng girlfriend na katulad ni Maya who can give you everything? Pinilit ni Maya na gawin pa ring normal ang takbo ng buhay pagkatapos ng ipinagtapat ng kanyang mami. Iyon naman kasi ang bilin nito. Pero syempre, hindi niya maiaalis ang malungkot at mag-alala para rito. Ang mga kaklase at kabarkada na lamang niya ang nagbibigay ng dahilan para kalimutan ang problema tungkol sa sakit ng mami niya. At syempre, si Bonik. Inis na inis ako sa crush ko kanina, Ate Maya. Pagkukwento nito, nasa gilid sila ng swimming pool. Nasa tubig ang mga paa nila. Pagkagaling nito sa eskwelahan, siya agad ang hinahanap. Hindi pa man nakakapagbihis ay binusog na siya ni Bonik ng katakot-takot na mga kwento. Bakit naman? Kasi inaasarban naman ako. Nagkamali lang ako sa pag-recite ng poem. Pinagtawanan na ako. Binato ko nga ng ballpen. Tinamaan siya sa mata. Saka ito humagighik. Ano nangyari pagkatapos? Hayun, dinala ako sa guidance office ng teacher ko. Kaming dalawa ng crush kong iyakin pala. Hindi ko na siya crush ngayon kasi lagi niya akong inaasar. Saka nalaman kong iyakin siya. Malungkot na napangiti si Maya. Mabuti pa si Bonik. Madaling nagigising sa katotohanan. Na makita ang negative points ng crush, agad itong nagdesisyon at tinapos ang ilusyon. Samantalang siya, nahihirapang alisin sa kanyang sistema si Rex.
Mukhang kakailanganin niya ng mahaba-habang panahon para burahin ito sa kanyang puso. Ay, Ate Maya, may bisita ka, sabi ni Bonik nang may malunigan ito. Sinundan niya ng tingin ang pinupuntahan ng bata. Para siyang naestato sa kinauupuan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Rex. Isa pang hindi niya mapaniwalaan yung pagkakangiti nito. Ano ginagawa ng masungit at antipatikong lalaking ito dito? Hinahanap ka niya, Maya, sabi ni Mang Jose na nasa likuran ng binata. Kilala ko naman siya kaya pinatuloy ko na dito. Hi, bati ni Rex habang papalapit sa kanila. Hindi makuhang ngitian ni Maya ang binata dahil naalala niya mga kagaspangang ipinakita nito sa kanya. Hindi niya makakalimutan ng mga pagkakataong pinagtatawanan siya nito ng naging dahilan para lalo siyang maawa sa kanyang sarili. Bonik, halika na. Magbihis ka na. Tawag ni Mang Jose sa anak. Sumunod naman ito sa ama pero parang namamalikmatang hindi nito inalis ang tingin kay Rex. For you. Iniabot ni Rex ang isang basket ng prutas. Halatang binili lang nito iyon sa nadaan ng fruit stand dahil may ribbon pang nakapulupot sa colorful na basket. Hindi sana aabutin ni Maya ang basket at kung babalikan lang niya ang mga kasalanan ni Rex sa kanya, ang una niyang gagawin ay talikuran ito. Pero bukod sa pinalaki siya ng tama ng mami niya at hindi niya kaya mambastos ng bisita, hindi niya tinuloy ang dinidikta ng isip. Mukhang ibang Rex ang kaharap niya. Give him a chance, sabi ng mahinang boses sa isip niya. Pag inulit niya ang kaantipatikuhan niya, saka mo ilaglag sa pool o ipahabol sa mga aso. May problema ba sa opisina? Matabang niyang tanong habang naglalakad papunta sa poolside. Nagtatalo sa puso niya ang hinanakit kay Rex at ang excitement sa muling pagkakakita rito. Pero hinding-hindi niya ipapahalata ang huling nararamdaman. Naupo siya sa isa sa 4 na silyang bakal ng poolside table na nabububungan ng malaking payong ni hindi niya inalok ang binata na maupo. May pride din naman ako, no? Hindi porke cute siya. Kahit may atrasyo sa akin, nginitian ko na siya at magkakandara pa na akong i-entertain siya. Kahit punong-puno ng pagtataka at ang isang bahagi ng puso niya ay na-e-excite sa pagkakakita sa binata, nagpakita si Maya ng kalamigan dito. Wala namang problema, sabi nito nang maupo sa steel chair na kaharap ng kinauupuan niya. Oh, bakit naligaw ka? Hindi ako naligaw, Maya. I came here para ano? Sikmat niya. Hindi madaling kalimutan na mga ginawa nito. Nabalitaan ko kasi ang kondisyon ni tita. I know how hard the situation is for you. And I just felt the need to comfort you. Hindi makapaniwala si Maya sa narinig. Si Rex nga ba ang nagsasalita? Binalingan niya ito at tinitigan sa mukha. Baka kasi ginugood time lang siya ni Rex dahil katawa-tawa lang naman ang tingin nito sa pagkatao niya. Pero parang ibang Rex yung nakikita niya. Wala ang mga linya ng iritasyon sa noon nito. Wala rin ang yamot sa mga mata. Lalong hindi isang guhit ng kapormahan ang mga labi nito at hindi niya nakikita ang nauuyam na pagtawa nito. What she saw was a soft-featured Rex. Nakangiti ang mga mata at mga labi nito. Hindi tuloy maiwasan ni Maya ang mapaisip. Kapag naaalala niya mga kasalanan ni Rex sa kanya, parang hindi niya kayang paniwala ang bigla itong bumait sa kanya. Alam kong hindi mo basta paniniwalaan na nandito ako to extend my hand to you as a friend. Baka hindi mo rin ako tanggapin bilang kaibigan dahil sa mga pinakita ko sa iyong rudeness. Inalis niya ang tingin sa mukha ng binata. Ayaw niyang makita ang brown eyes nito, ang mamula-mula mga pisngi at mga labi, ang matangos na ilong at ang malapad na balikat at dibdib na hindi na itago ng suot nitong polo shirt. Natatakot siyang madaig ng atraksyon kay Rex ang hinanakit niya. I'm sorry, Maya. Matagal na dapat ako nag-apologize sa'yo, pero hindi ako makaipon ng lakas ng loob para gawin yon. Natatakot akong ipagtabuyan mo ng dahil sa galit na nararamdaman mo sa akin. Sa ikalawang pagkakataon, tinanong ni Maya ang sarili kung si Rex nga ba yung kaharap niya. Bakit parang naging maamong tupang masungit na binata? I can't blame you kung magalit ka sa akin, sabi nitong nakababa ang tingin. Naging speechless siya. Muling nag-angat ng tingin si Rex at tiningnan siya ng matuwid sa mga mata. Hindi naman talaga ako kasing rude ang iniisip mo. Nagkataon lang noon na nag-aaway kami ng girlfriend ko kaya nadamay ka sa galit ko. Pati nga kami ng daddy ko,
medyo nagkaroon ng argument. Sa tindi ng sama ng loob noon ni Maya kay Rex, hindi siya sigurado kung kaya pa niyang tanggapin ang apology nito. Pero sana, don't you ever doubt my sincerity now. Ngayon mo kailangan ng kaibigan, kaya naisip kong this is the best time para lumapit sa'yo. Hindi pa rin siya nagsalita. Patatawarin ba niya ang binata sa dami ng sama ng loob niya rito? Is my apology accepted? Tiningnan lamang siya nito. Kung galit ka pa rin sa akin at hindi mo kailangan ng friendship na ino-offer ko, okay lang. It's understandable. Aalis na ako. Just bear in mind na kung kailangan mo ng kaibigang makakausap, nandito lang kami ng daddy ko. Malungkot na tumayo si Rex. Hindi pa ito nakakaisang hakbang ay pinigil niya na ito sa isang braso. Wait Rex, please stay. Tiningnan siya nito. Hindi naman talaga ako nagalit sa'yo. Nagtampo lang ako dahil sinabi mong napilitan ka lang umattend sa debut ko. Saka sino naman ang hindi magtatampo kung pinagtatawanan ka, hindi ba? I'm so sorry about that. Nagilty nga ako pagkatapos kong sabihin sa'yo dahil alam kong nasaktan ka. I was just feeling bad then. Dahil kung ano-anong inaako sa akin ng girlfriend ko, she nagged me over the phone. Naalala ni Maya ang tagpong inabutan niya sa phone. Kasama si Rex sa garden ng hotel na pinagdausan ng kanyang debut. Girlfriend mo pala yung kaaway mo sa cellphone ng debut ko. Tumango ito, saka muling napaupo. Kaya ba masungit ka nun? Yeah, bago ako bumalik dito sa Caballero, we almost broke up. I was trying to settle our problem kaya tinawagan ko siya. Pero lalo lang lumaki yung away namin. Kaya nang lapitan mo ako, mainit yung ulo ko. Alam kong mali yung ibaling ko sa iba yung init ng ulo ko. But I have this tendency to be temperamental kapag inaakusahan ako ng hindi totoo. Hindi naman ganun kadaling mabubura ng kahit anong paliwanag ang mga hinanakit ni Maya. But at least nabawasan iyon. Pero hindi pa rin niya makuhang ngumiti. Hindi ko rin intensyong pagtawanan ka. Actually, hindi naman ang pagkatao mo yung pinagtatawanan ko, kundi yung sitwasyon. Pero mukhang iba ang naging interpretasyon yun ng mga kaibigan mo. Enough of your explanation, Rex. I understand. Kalimutan na natin yon. Rumihistro sa mga labi nitong isang makalaglag pusong ngiti. Salamat at hindi ka nagalit sa akin. Ginantihan niya ito ng matipid na ngiti. Kung gusto mo para makabawi ka, kurutin mo ako ng pinong-pino 100 times. Kahit sa ang part ng katawan ko, may ilabas mo lang yung galit mo sa akin. Talaga? Parang batang tanong niya. Gusto lang niya ng dagdag na assurance na sincere ito sa paghingi ng tawad. Yeah, I mean it. Saan mo gustong kurutin? Sa mukha, sa braso, wherever you want. Inilapit na ni Rex ang mukha sa kanya. Natatawang napailing si Maya. Alam ko, hindi kayang bayaran ng mga kurot lang yung kasalanan ko sa'yo. Kung gusto mo, parusahan mo na lang ako para makabawi ka sa akin. Ano namang ipaparusa ko sa'yo? Gawin mo akong alali at driver mo. Pwede mo rin akong gawing gardener sa loob ng 1 linggo. Napangiti siya. Aaminin niyang gumagaan yung pakiramdam niya sa pinapakitang friendliness ng binata. Okay, be my driver for a week. Okay lang sa'yo? No problem, basta mawala lang ang sama ng loob mo sa akin. Gabi na nang umalis ng bahay nila si Rex. Hindi pa rin makapaniwala si Maya na nakipaglaro ito ng volleyball sa kanila ni Bonic at ni Mang Jose. Kasalo pa nila ito sa dinner habang masaya nagkukwento ng kung ano-ano. Hindi ito napagod sa kakatanong ni Bonic kung napanood nito ang Spider-Man, kung totoo bang bakla si Mark ng Westlife, kung hindi na ba magkakabalikan sina Britney Spears at Justin Timberlake, at kung ano-ano pa. Dahil doon, 1:00 ng madaling araw gising na gising pa si Maya. Kung isang panaginip lang ang nangyari kanina, nahiling sana niyang puro panaginip na lang yung buhay niya. Kahit kating-katin na niyang tawagan ng mga kaibigan, pinigil niya ang sarili dahil baka totohanin ng mga ito ang bantang hindi na siya babatiin kapag hindi pa kinalimutan si Rex. Sino ba naman ako para i-reject yung friendship na ino-offer ng tao? Pangangatwiran ni Maya sa sarili. Sabi ko na nga, hindi naman siya ipinanganak na may baltik at masungit. Problemado lang pala siya sa girlfriend niya. Sayang, hindi ko na itanong kung tuloy na silang nag-break. Pero hindi bale, babalik naman siya bukas. 1 linggo ko yata siyang magiging driver. Siya ang maghahatid at sundo sa akin sa university. Nakangiting ipinikit niya ang mga mata. Maaga pa ay nasa harap na ng bahay nila ang kotse ni Rex at bumubusina na. 8:00 pa lang simula ng klase ni Maya pero wala pang 7:00 ay sinusundo na siya nito. Ang aga mo naman, sabi niya nang patakbong lumabas ng gate at pumasok sa kotse nito. Baka malate ka eh.
Hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Not really. Okay lang naman kahit 9 o'clock na ako makapasok sa Food Corporation. 1 linggo lang naman ako magiging driver at alalay mo. Saka ikaw naman ang boss ko. It's really up to you kung sesisantihin mo ako dahil sa 1 linggong palagi akong late. Natawa siya. Of course not. Pero hindi pa talaga nakakahiya sa'yo. Bakit ko ba napatulan yung biro mo kahapon? Oops, hindi biro yun. Seryoso ako. Alam ko kasing malaki yung kasalanan ko sa'yo. Hindi nga ako nagtataka kung tutubuan ako ng mata on top of my nose o ng mga tagahawat na sinlalaki ng sinigwelas. Bakit ka naman tutubuan ng ganon? Malay ko kung sa galit mo sa akin naisip mo akong ipakulam. Hoy, hindi naman ako ganon. Kung sa bagay mukhang you're not capable of hurting others. Naramdaman ni Maya na namula ang pisngi niya. Hindi niya inaasahan ang simple at implied na compliment mula sa binata, kaya gano'n na lamang ang reaksyon niya. Nakikita na ba ni Rex ang magandang katangian niya kahit hindi siya mukhang pang beauty queen? Nabuhayan siya ng pag-asa sa isiping iyon. Kahit kating-kating na ang dila ni Maya na magkwento sa mga kaklase at kaibigan tungkol kay Rex, ay pinigil niya ang sarili. Pero nang sunduin siya ni Rex kinahapunan, nanlaki ang mga mata niya sa Denise na makita ang kotse ng binata. Totoo bang nakikita ko? Tanong ni Denise. Anong ginagawa ng aswang na yan dito? Tanong ni Yas. Sinusundo ako. Sabi niya habang naglalakad sila palapit sa kinapaparadahan ng kotse ni Rex. Nakasandal ang binata sa sasakyan habang nakahalukip-kip at nakatingin sa direksyon nila. Ragged ang forma nito. Sport shirt na itim, baggage jeans at rubber shoes. Ano? Sinusundo ka? Halos sabay-sabay na reaksyon ni na Denise at Yas. Driver ko siya for 1 week. Parusa ko yan sa kanya sa kasalanan niya sa akin. At nagpauto ka naman. Kunot noon na sabi ni Denise. Ang boses mo, marinig ka. Mahinang saway niya. Bago pa makalapit si Rex, ay humiwalay na ang 2 kaibigan sa kanya. Obviously, naiinis sa mga ito sa binata. Hindi ko ina-expect na susunduin mo ako. Sabi ni Maya kahit ang totoo, panay ang asam niyang tumupad sana ito sa pangako. I give you my word, di ba? Salamat ha. Nakakaabala na yata ako sa'yo. Galing ka pa mula sa trabaho. Mabuti pa wag mo na akong sunduin bukas. Wala na tuloy ginagawa si Mang Jose. Ito pa lang ang unang araw ko bilang driver mo. Sabi ni Rex na makapasok na sila sa kotse nito. Besides, I know you need some company now para hindi ka masyadong maapektuhan ng problema ng mami mo. Bigla siyang nalungkot nang maalala yung mami niya. Nabanggit sa akin ni Dad na natapos na yung operation ng mami mo. How is she now? Nakausap ko kagabi si Aling Carla. Pagkatapos daw ng operation, mag-a-undergo pa si mami ng series of chemotherapies. Bago pa takbuhin ni Rex ang kotse, pinatong nito ang kamay sa kamay niya. No matter what happens, Maya, I'm just here. Kahit nalulungkot, nagawa pa rin niyang umiti. Na itanong tuloy niya sa sarili, bakit kailangan pang malagay sa masamang predicament ang mami niya para na makilala niya ang tunay na pagkatao ni Rex at magkalapit sila.